Doktora, busy ka ba? Natigilan si Minerva sa binabasa niya nang biglang pumasok si Zyko. Si Zyko ay katrabaho niya dito sa hospital. Bakit? Hindi naman ako sobrang busy. This time is light lang. Gusto mo bang magkape? Natawa si Zyko. Libre ko na. Balita ko kasi 2 surgery ka today. For sure, pagod na pagod ka. Nag-inat siya habang humihikab. Si Superman ka ba? Paano mo nalaman na pagod ako? Sige, coffee tayo. Pagod ka rin for sure. Oo, ang daming pasyente sa emergency room ngayon. Bilisan na lang natin, baka hanapin ka na agad sa hospital. Palabas na sana sila nang bigla namang may familiar na mukha siyang nakita. Napailing siya dahil baka naman namamalikmata lang siya. Imposibleng si Miller ang kanyang nakita. Buhay pa kaya yun? Malamang ay nasa ibang bansa na iyon at nambababae doon. Mula sa marangyang pamilya si Miller. Ano pa bang aasahan niya sa lalaking yun? What's wrong? Takang tanong ni Zyko. Wala, namalikmata lang siguro ko. Let's go? Aya niya bago lumakad na ulit. Hindi na nila naubos ang kape nila nang biglang may tumawag mula sa hospital. Sa dami ng pasyente wala na silang oras. Bawat segundo mahalaga, hindi pwedeng mag-aksaya. Bumalik sila agad ni Zyko. Dok, may sinugod sa hospital. May edad na babae. Lumabas na resulta. Wika ng nurse na sumalubong sa kanya. Tumango siya at pinuntahan ng pasyente na nakahiga sa hospital bed ng ER. Sinuri niya ito at kinausap. Doktora, matagal na to. Matagal ko nang nilalabanan. Ayokong pati ako alalahanin pa ng anak ko. Pakiusap, maaari bang wag mo na lang sabihin sa kanya? Hindi po pwede. Seryoso ang case niyo. Kailangan ko pong makausap ang bantay ninyo. Nandito po ko. Lumapit ang isang lalaki sa kanila. Nagulat siya nang makilala kung sino ito. Si Miller. Si Miller nga. Hindi pala siya namalikmata kanina. Doktora? Bumalik ang diwa niya nang kalabitin siya ng nurse na kanyang kasama. Ikaw pala ang anak niya. Lumabas na ang resulta ng CT scan niya. Ikaw pala, kaya pala familiar ka. Nakangiti si Miller sa kanya. Mukhang nakita na nito ang name tag niya na nakalimutan niyang itago. Naging professional pa rin siyang makipag-usap. Ipapaalam ko agad ang resulta once na makita ko. Tanging sagot niya bago ito tinalikuran. Minerva, tawag ni Miller. Halos hindi na kita nakilala. Sobrang laki na ng pinagbago mo. Bakit? Hindi na ba ako ugly duckling ngayon? Tanging tanong niya bago lumakad patungo sa kanyang opisina. Nanginginig ang kamay ni Minerva sa pagkirot ng puso niya nang masilayan niyang muli ang lalaking lumatay sa kanyang puso. Ikinalma ni Minerva ang kanyang sarili. Binuksan niya ang resulta ng CT scan at agad na sinuri. Cancerous tumor. Curative surgery ang kailangan. Kumalat na rin ito at sa edad ng ina ni Miller, mahihirapan talaga ito. Karma na ba ito ni Miller? Hindi maiwasang isipin ni Minerva. Ayaw niyang isipin na karma ito ni Miller, pero kahit anong pilit niya, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Kilala mo pala ang doktor na yon? Napangiti si Miller sa kanyang ina. Sa kolehiyo ko siya nakilala. Mas lalo siyang gumanda. Dagdag pa ni Miller. Galit pa rin kaya si Minerva sa kanya? Nak, ayokong operahan ha. Ma'am, napakatigas naman po ng ulo mo. Sinabi ko na kasi na magpatingin ka na noon pa. Kung di ka pa mawala ng malay sa sobrang sakit ng ulo, hindi pa tayo magpupunta dito. Matanda na ako para alalahanin mo pa. Nak, kailangan mong unahin ang sarili mo. Ikaw naman, mag-ipon ka para sa future mo. Naubos na ang pera natin dahil sa sakit ng ama mo. Tapos ngayon ay sa akin naman. Basta ano man ang mangyari, wag mo kong aalalahanin. Painkiller na lang, ayos na ako. Tanggapin na lang natin na sakitin na talaga pag matanda na. Sige na, ilabas mo na ako pag naresitahan na ako ni doktora. Kahit kumayad ako ng isang kahig at isang tuka, wala akong pakialam. Mami, hindi ka pwedeng mawala sa akin. Wala na si Daddy. At ayokong pati ikaw ay mawala pa. Ayoko maiwan na mag-isa. Talagang itong batang to? Si Zoe nandyan naman sa tabi mo noon pa. Siya pa ang tumutulong sa atin, hindi ba? Pansinin mo naman yung tao. Maligaya ako mawawala sa mundo kapag nag-asawa ka na. Gusto pa sanang sumagot ni Miller. Ngunit bigla namang sumulpot si Minerva. Inayos ni Miller ang kanyang sarili at ito ay hinarap.
Sa office na lang tayo mag-usap. Nauna itong lumakad sa kanya. Sumunod naman siya ng walang kibo. Pinaupo siya nito bago pinakita ang imahe sa monitor. Cancerous tumor ang diagnosis sa mami mo. Kailangan ng surgery. Nasabihan ko na ang kakilala kong doktor para operahan siya. Si Dr. Zyko na ang bahala. Sandali, bakit ikaw? Hindi mo ba gustong operahan ng mami ko? Dahil pa rin ba to sa nangyari noon? Hindi naman na tayo mga bata, Minerva. Doktora Minerva, let's be professional here. Nasa hospital tayo. Sabi na nga ba't galit ka pa rin eh? Ilang beses na akong humingi ng sorry sa'yo pero hindi mo ko gustong pakinggan. The damage is done, so there's no need for your lame excuses, Miller. Latay ang ginawa mo sa puso ko. Pinahiya mo ko sa buong universidad at pinaniwala mo ko. Gusto mo pakinggan pa kita? Hindi mo na dapat ino-open pa ang usapan na to kasi tapos na ako sa kahihiyang inabot ko. Hindi ko na sila kaibigan at sobrang pinagsisisihan ko na hindi ko nasabi agad sa'yo na what's going on here? Bigla na lamang may pumasok na isa pang doktor. Siya yung sinasabi kong guardian ng pasyenteng may cancerous tumor. Ikaw na ang bahala. Out na ako. See you later. Sinulyapan pa siya ni Minerva. Magaling siyang surgeon. You don't have to worry. Napabuntong hininga na lamang siya at hindi na sumagot pa. Samantalang si Minerva naman ay halos matalisod dahil sa panghihina ng kanyang tuhod. Bakit hanggang ngayon masakit pa rin? Sobrang sakit pa rin at parang kahapon lang yun nangyari. Hindi niya mapapatawad si Miller. Lalo pa ngayon na nakita na naman niya ulit ito. Pahihirapan din niya ang kalooban nito at hinding-hindi niya ibibigay ang kapatawaran na hinihingi nito hanggat hindi siya nasasatisfied sa revenge na gusto niya. Abala si Minerva sa pagluluto ng dinner niya nang tumawag si Zyko. Did you have your dinner? No, ngayon pa lang, niluluto ko pa lang. Wala pa si Manang, bukas niya pa ako dadalhan ng mga ulam. After that, pahinga ka. Maaga ka na naman mamaya eh. Nasa hospital ka pa? Anong oras na ya? Kanina mo pa out. Kunot noong tanong ni Minerva. Dami kasing pasyente, hindi ko maiwan. Mamaya uuwi na rin ako. Also, I just want to tell you na pumirma na sila para sa surgery. Bukas na yon. Hindi na ba magbabago ang isip mo na ikaw na ang mag-opera? Sabi niya, kilala ka na daw niya sa kolehiyo pa lang. Personal feelings ba kaya ayaw mo? Oo, pero hindi magandang pakiramdam tulad ng inaasahan mo. Gusto kong gumanti sa taong yun. Paano? Sobrang sama ba niya? Sobrang laki ba ng nagawa niya? Natatawang tanong pa ni Zyko. Sa iba siguro mababaw lang, pero sa akin latay ang ginawa niya. Ayaw ko namang makipagplastikan sa kanya, no? Pinahirapan niya ang damdamin ko. Mukha naman siyang matinong lalaki. Siguro dala lang yun ng teenager days. Lumipas naman na. Just let it slide, Minerva. Ayoko lang na magulo pa ang buhay mo. Ayoko mas lumala tapos masaktan ka lang ulit. No, desisyon kong gumanti. Hindi na ako yung ugly duckling na nakilala nila noon. Let's see kung gaano siya katatag. Dapat hindi na lang siya nagpakita. Binigyan niya lang ako ng rason para gantihan siya. Napabuntong hininga si Zyko. Sige, nakain ka na. Balik na ako sa loob. Paalam ni Zyko bago ibinaba ang tawag. Para ba siyang bata kung umasal? Naiintindihan naman siguro siya ni Zyko. Hindi naman niya papatayin si Miller. Gusto lang niyang masaktan din ito gaya ng ipinaramdam nito sa kanya. Habang kumakain, inisip ni Minerva kung ano ang maaari niyang gawing revenge. Napangisi siya nang may pumasok na ideya sa kanyang utak. What if maging malapit siya sa ina nito at syempre kay Miller din? Instead na pinapalayo niya ang loob nito, maging mabait na lang muna kaya siya upang makuha ang loob nito. Paniwalain din niya na pinapatawad niya na ito at nais niyang maging magkaibigan na lang sila para sa ikabubuti nilang parehas. Tapos tsaka niya ito ipahiya sa harapan ng mga kaibigan niya at sabihing pinagtripan lang ito. Nakabalik na sa trabaho si Miller habang ang mami niya ay nasa hospital pa rin. Maaari naman daw itong iwanan at tatawag na lamang ang hospital kapag may kailangan. Hindi kasi siya maaaring huminto sa trabaho. Kailangan nila ng sapat na pera para sa mga bills. Nagawa namang makapagtapos ni Miller kahit naging mahirap dahil kapos na sila sa pera. Dahil sa ama niyang narate at kailangan ng matinding gamutan. Ang ending, nalugi ang kanilang mga business. Ngayon ay isa siyang engineer pero kahit ganun,
Kapos pa rin sa dami ng kailangang bayaran. Ngayon pa na may operasyon ng kanyang nanay. Kamusta ang mami mo? Nagulat si Miller at bumalik sa realidad ang diwa nang biglang sumulpot si Zoe. Si Zoe ay kaklase rin nila ni Minerva noon sa kolehiyo. Palagi itong dumadalaw sa kanila kahit pa nag-transfer na siya ng school. Napalapit ito sa magulang niya at naging kaibigan na rin. Ngunit hindi naman lingid sa kaalaman niya na matagal na itong may gusto sa kanya. Ngunit hanggang kaibigan lang talaga ang kaya niyang ibigay kay Zoe. Si Mami, surgery niya na mamaya. After ko dito, doon na ang diretso ko. Sagot niya nang makabawi mula sa malalim na pag-iisip. Sabay na tayo, may dala ko para kay tita. Ikaw ba, kamusta ka? For sure, pagod ka na. Nag-aalala ito. Walang magagawa. Kailangang ituloy ang buhay. Ayokong mawala si Mami sa akin. Sagot niya bagong umiti. Ikaw ba, kamusta naman ang pagmomodelo? Mamaya may mga kamera dito ha? Ayokong sumikat. Baka ma-discover ako. Sira, mas focus sila sa celebrity hindi sa model. Natatawang sagot ni Zoe. May dala din pala akong lunch for you. May inabot ito sa kanya. After work ay dumiretso na sila sa hospital. Nakasalang na daw ang ina niya. At may pagbabago lang sa doktor kaya kanina pa siya hinihintay. Minerva? Yeah, bakit parang nagulat ka? May ibibigay yung nurse sa'yo. Consent kung pumapayag ka na ako ang mag-oopera sa mami mo. Bilisan mo lang ang magdesisyon. Mahalaga ang bawat segundo. Pero di ba? Kalimutan mo na ang naging asal ko. Hindi pala dapat ako naging unprofessional sa'yo. Let's end this discussion. Magdesisyon ka na. Iniwan na siya nito upang makapag-isip pa. Napasulyap siya kay Zoe na gulat nang malamang si Minerva ang babaeng kausap niya. Ngunit wala siyang oras para magpaliwanag. Pumayag siya na ito ang mag-opera sa kanyang mami. Malaki ang tiwala niya na gagampanan ni Minerva ang trabaho nito ng maayos. Ilang oras pa ang lumipas, lumabas na ito sa operating room. Maayos ang operasyon, hintayin na lang ninyo siyang magising. Maraming salamat. Sinuliapan nito si Zoe. Long time no see, Zoe. Wika nito bago nagpaalam na sa kanila. Doktora na pala siya. Hindi ko nakilala si Minerva. Ugly duckling siya dati, di ba? For sure, nagparitoke yun para gumanda ng ganun. Bulong pa ni Zoe. Napailing na lamang siya bago dumiretso na sa silid ng kanyang ina. Samantalang si Minerva naman ay hindi makapaniwalang makikita si Zoe na kasama ni Miller. May relasyon kaya ang dalawa? Madikit pa rin pala talaga si Zoe kay Miller until now. Dati pa naman itong patay na patay kay Miller. Nakakatawang makitang magkasama ang dalawa. Parang bagay nga sila, isang manluloko at isang ilusyonada. Hindi naman siya binuli ni Zoe noon pero ramdam niyang ayaw nito sa kanya. Kita nga niya ang gulat sa mata nito nang malamang siya ang ugly duckling na si Minerva noon. Ngayon tuloy niya mas nararamdaman ang ganda niya. Kinulang lang pala talaga siya sa ayos. Nagising na ang ina ni Miller. Dahil priority niya ang ina nito, agad siyang nagtungo upang ito ay suriin. Inabutan niya si Miller at Zoe. Bahagya siyang umiti. Kamusta naman po ang pakiramdam niyo? Magalang niyang tanong bago nakasulyap kay Miller na nagulat sa kanyang inaasal. Maayos naman na po, doktora. Maraming salamat. Minerva na lang po, hindi naman po iba si Miller sa akin. Kilala ko na po siya kolehiyo pa lang. Sinulyapan niya si Miller. Sumunod ka sa opisina ko para magbigay ako ng mga reseta sa kanya. Napatango naman ito. Kita niya ang pagak na tawa ni Zoe. Bakit parang close ka sa kanya kung magsalita ka? Hindi naman lingid sa kaalaman ko na isinumpa mo si Miller, no? Inis nitong bulong. Umiti lamang siya kay Zoe at hindi na ito sinagot. Sumunod si Miller sa kanya. Maupo ka. Alok niya rito. Bakit bigla kang bumait? Parang nitong nakaraan lang halos. Pinutol niya si Miller. Can we stop talking about what happened in the past? Hindi tama ang inasal ko. Para akong bumalik sa teenager days ko eh. I'm sorry for saying those stupid words. Hindi ko na pala dapat sinabi yun. Matanda na tayo para sa bagay na hindi na natin maibabalik pa. Bakit hindi na lang natin ayusin? Imbis na i-open lang ulit. Let's be friends. No hatred. Inabot ni Minerva ang kanyang kamay. I'm glad. Salamat at magiging maayos na din tayo. Maraming salamat din sa pag-oopera sa mami ko. Malaki ang utang ko sa'yo. Pangako babawi ako, Minerva.
Maraming salamat ulit. Malawak ang ngiti ni Miller. Sa mata nito, batid niyang pinaniniwalaan siya nito. Ngunit ang ngiting ipinapakita niya ay peke at pagbabalat kayo lamang para sa plano niyang paghihiganti kay Miller. Binigay niya ang reseta dito at bumalik na ito, habang si Zyko naman bigla na lamang sumulpot. What was that? What's going on, Minerva? Kunot ang noon ito. Nag-uumpisa na ako, Zyko. Napakadali lang pala niyang mauto. Nakakatawa na ang dating manluloko isa ng utu-utu ngayon. Nakita mo ba yung babaeng kasama niya? Tanong pa niya kay Zyko. Oo, modelo yun ah. Si Zoe Alvarez. Dati pa naman siyang madikit kay Miller at hanggang ngayon naramdam kong ayaw pa rin niya sa akin. Well, the feeling was mutual. Iba na nga lang ang Minerva na makakaharap niya ngayon dahil ngayon palaban na ako. Are you sure about this? Naiiling si Zyko. That was a long time ago. Pero sariwa pa rin yung latay sa puso ko, Zyko. Sa tuwing magtatagpo ang landas namin, palagay ko, naaalala ko palagi ang ginawa niya. Kapag nakaganti na ako sa kanya, baka sakaling mawala na to. Napabuntong hininga pa siya bago pinaikot ang ballpen na hawak niya sa kanyang daliri. Basta alam mo ang limitasyon mo at alam mo kung paano hihinto. Of course. Coffee? Magaan today. Aya ni Zyko. Hindi pa pwede. Ang dami ko pang kailangang ayusin. Natawa na lamang si Zyko. See you later. Saad pa nito bago lumabas sa kanyang opisina. Samantala si Miller naman, masaya sa naging pag-uusap nila ni Minerva. Laki ng ngiti mo ah. Naiinis na tanong ni Zoe. Maayos na kasi kami ni Minerva. Finally, wala na yung gap sa pagitan namin. Bakit? Nasabi mo ba sa kanya na trip lang ang nangyari nung una? Then naisip mong mali yun, kaya balak mo na sanang umamin na totoo na yung feelings mo sa kanya. Pero nalaman niya't nagalit siya. Naipaliwanag mo na ba? Bakit ngayon ka pa niya pakikinggan huli na? That's a long time ago. Useless na yun ngayon. No, hindi ko na kailangan pang magpaliwanag kasi pinatawad niya na ako. Gusto niya na maging magkaibigan na lang kami. Like us. Umiba ang aura ni Zoe. Ouch, sakit ah. Like us? Kainis. Bulong pa nito bago siya inirapan. Sure ka na kaibigan lang gusto niya? O baka naman iba ang pakay niya sa'yo? Malanding ugly duckling. For sure, ritoke ang ganda niyang yun. Hey, stop. Zoe, umuwi ka na muna, sige na. Nagagandahan ka sa kanya? Yuck, that's disgusting. Retokada para lang masabing nag-glow up. That's not glow up, that's plastic surgery. Sino kaya doktor niya? Pwedeng tama na. Hindi siya ritoke, Zoe. Bakit ba nagagalit ka sa kanya? Wala naman siyang ginagawang masama. Naiinis na si Miller. Zoe, umuwi ka na muna. Napabuntong hininga siya bago ito iniwanan. Ilang araw pa ang lumipas, nakalabas na ang ina ni Miller. Ngayon ay kampante na siyang nagtatrabaho. Nakuha rin pala niya ang numero ni Minerva, kaya naman may communication pa rin sila nito. Balak nga sana niyang yayain ito na ngayong gabi para sila ay mag-dinner. Bro, why are you smiling? Natatawang tanong ni Paulo. Wala to. Tanging sagot niya bago nag-reply kay Minerva na pumayag na sila ay mag-dinner. Hulaan ko, babae no? Basta, napailing pa siya bago tinago na ang cellphone. Maaga siyang nag-out para makaligo ng maaga at makapaghanda pa bago dumating si Minerva. Natutuwa naman ang ina niya at tinutokso pa siya. Ngunit hindi niya ito pinapansin upang hindi lumala ang panunukso nito sa kanya. Dumating si Minerva. May dala itong pagkain. Bumili ako ng dessert. Wika nito bago pumasok. Napangiti siya bago sumagot. Salamat, pasensya na. Naabala ba kita? Gusto kasi ni Mami na magpasalamat sa'yo. No, off ko naman hanggang bukas. Pinaupo na muna niya ito sa sala dahil tutulungan niya na ang kanyang ina na maghanda ng dinner. Samantalang si Minerva naman, ginala ang paningin niya sa bahay nila Miller. Maliit ito at hindi rin maganda. Bakit parang hindi marangya ang buhay ni Miller kumpara noon? Napaisip tuloy siya. Nakita niya mula sa labas na may kotseng pumarada. Sa tingin niya ay si Zoe. Nakaisip tuloy siya ng kalokohan. Saktong bumalik si Miller upang ayain na siyang kumain. Ngunit ipinulupot ni Minerva ang braso niya sa leeg nito at mapang-akit itong tinitigan. Inabutan sila ni Zoe na nasa ganitong sitwasyon. Nagulat ito. Bahagya siyang napangiti bago kumalas kay Miller.
Cute mo pa rin kasi. Bulong niya kay Miller bago ngumiti kay Zoe. May bisita ka, Miller. Saad pa niya habang nakatingin kay Zoe na tila ba lalamunin siya ng buhay. Maayos ang pakikiharap ni Minerva sa mag-ina kahit pa may asungot na dumating. Natatawa na lamang siya sa kanyang isipan. Hindi pala talaga ito makatiis na hindi nakikita si Miller. Mula noon hanggang ngayon, linta pa rin si Zoe. So, why are you here, Minerva? Mahinahon ngunit malaman ang pinupunto ni Zoe nang magtanong ito. Ngumiti siya bago sinulyapan ng ina ni Miller. Siyempre kung nais niyang mapalapit kay Miller ay ina nito ang una niyang dapat na pinupunteriya. Para bisitahin si tita. Magalang niyang sagot habang may peking ngiti. Kamusta na po ba kayo? Tanong pa niya na animoy walang planong masama sa anak nito. Salamat iha sa pagpunta. Maayos na ako. Patuloy ang pagre-recover. Napakagaling mong doktora. Zoe, baling naman ito sa asungot. Si Doktora Minerva. Inimbitahan namin siya ni Miller upang pasalamatan. Wala kaming maibibigay na pera o marangyang kagamitan. Kaya naisip kong kahit sa dinner man lang sana, maimbitahan namin siya. Paliwanag nito na mas ikinainis ni Zoe. Lihim na lamang tuloy siyang napangisi. Ilusyonada pa rin pala talaga ito. Ngayon paano siya maniniwala na nagbabago ang tao kung si Zoe ay eksaktong si Zoe pa rin nakilala niya noon? Nasa loob ang kulo, makasarili, spoiled brat at lahat handang gawin makuha lang ang nais. It's their job, tita. Alam mo ba tita, mas magaling sana yung doktor na nire-recommend ni daddy. Ewan ko ba kung bakit tayo po ninyo? Hindi naman po tayo iba. Natawa pa si Zoe. Zoe, saway ni Miller. Why? I'm just stating fact about them. We don't need to thank them kasi it's their job. Profesyon nila yun. Why do we need to thank them kung parte yun ng trabaho nila? Naninindigan pa rin ito. Miller, it's fine. Let her be. Hinawakan niya ang kamay ni Miller upang hindi na nito patulan pa si Zoe. I'm disappointed right now, iha. Ang ina na ni Miller ang nagsalita kay Zoe. Hindi ko alam kung anong gap between you and Doktora Minerva, pero hindi tama ang inaasal mo, Zoe. She's a great and a good doctor. Sa tingin ko mabuting tao rin siya. If you have a problem with her, just keep it to yourself. Kaysa naman ang babastos ka sa pamamahay ko ng bisita ko. Napahiya si Zoe. Hindi ito nakakibo. Sa loob-loob ni Minerva, mas nagiging tense, mas nagiging masaya at may thrill. Sorry tita. Matamlay ang boses nito. Lumabas na si Zoe. Natuloy ang pag-uusap nila ng ina ni Miller. Habang si Miller bumulong sa kanya upang ipaalam na iahatid na nito sa labas si Zoe upang masigurado na uuwi na ito. Umiti na lamang siya kahit na may inis siyang naramdaman. Zoe, tinawag ni Miller ang dalaga na tila ba umiiyak habang papalabas. Huminto ito at humarap sa kanya. Hindi nga siya nagkamali dahil umiiyak nga ito. What's the problem? Bakit umiiyak ka kung ikaw naman ang nag-umpisa? Kilala mo si Mami. At ayaw niya na binabastos ang bisita na inimbitahan niya. Yumakap ito sa kanya. Naiinis lang kasi ako eh. Sorry na. Pakisabi naman kay tita wag na siyang magalit. Ayokong galit siya sa akin. Hindi ko lang kasi matanggap na bumalik na naman si Minerva sa buhay mo. Alam kong dinanas mo nung ayaw kanyang paniwalaan at ayaw kanyang pagpaliwanagin. Tapos ano, biglang ayos na lahat? Malay ba natin baka inaakit ka lang nun para gumanti? Sa itsura ni Minerva, bakit naman siya mag-e-effort? Siya yung tipo ng tao na mag-e-effort lang kung may matatanggap siyang benefits mula sa taong pinaglalaanan niya ng atensyon at oras niya. Gets mo ba ako? Paliwanag pa ni Zoe. Napailing na lamang si Miller. Muwi ka na't magpahinga, Zoe. Mas lalo lang magagalit si Mami sa'yo eh. Sige na, may work ka pa bukas, di ba? Sige na, Zoe. Pakiusap, makinig ka kahit ngayon lang. Nakikiusap na si Miller. Tumango ito bago siya muling niyakap. Sorry Miller, and sorry kay tita. Sorry sa inasal ko. Miller, kahit hindi mo ko gusto, hayaan mong maramdaman ko to. Hayaan mong gustuhin kita hanggang sa mapagod na ako. Pagsusumamo ni Zoe, hindi siya kumibo. Kinalas na niya ang yakap nito at pinasakay na ito sa kotse. Bumalik na si Miller sa loob kung saan inabutan niya si Minerva na masayang nakikipag-usap sa kanyang ina. Napangiti si Miller bago naupo na ulit sa tabi ng dalaga. Umalis na ba si Zoe? Tanong ng kanyang ina.
Opo, Mami. Tipid niyang sagot. Magiging ayos lang ba siya? Sa tingin ko naman pamilya na kasi talaga ang turing niya sa inyo kaya siya ganun. Sabat ni Minerva. Hindi kami close, tita, at mas lalong hindi rin kami friend. Kahit nung nasa kolehiyo pa kami. May gap talaga sa aming dalawa pero sanay na ako sa ugali ni Zoe. Sanay na po ko sa matalas niyang dila. Pasensya ka na, Iha. Hayaan mo't pagsasabihan ko ang batang yun. Alam mo kasi si Zoe, matagal niya nang gusto si Miller. At sa tingin ko, nagsiselos ito na may ibang bisita sa bahay at babae pa nakakilala nilang dalawa. Si Zoe kasi, Iha, palagi niyang inaalala si Miller. Ewan ko ba dyan sa batang yan kung bakit walang ibinibigay na chance kay Zoe. Nakuyom ni Minerva ang kamao niya. Peking ngiti ang ibibigay niya. Matapos ang dinner at magpahinga, inihatid na siya ni Miller sa labas ng bahay. Sa harap lang naman nakaparada ang kanyang sasakyan. Nag-enjoy ako. Talaga? Masaya kung iyon ang naramdaman mo. Tumango-tango siya bago muling natahimik. Bakit parang tiklop siya sa mga oras na to? Nakakaramdam siya ng hiya. Gabi na, dapat siguro umuwi ka na. Baka hating gabi ka nang makarating. Oo nga, sorry. Pasakay na siya sa kotse nang biglang hawakan ni Miller ang kanyang kamay upang pigilan siyang pumasok. Minerva, masaya talaga ako na pinatawad mo na ako pero alam mo kung saan ako mas masaya? Masaya ako makita kang muli. Ito lamang ang sinabi ni Miller bago inalalayan ang ulo niya dahil baka mauntog. Nakabawi lamang siya nang magsalita na muli ito. See you tomorrow? Tanong pa nito. Sige, utal pa niyang sagot bago pinaandar na ang kotse. Hindi makatulog si Minerva sa kakaisip sa sinabi ni Miller. Mas masaya ito na makita siya. So all those years, siya pa rin ang laman ng isip nito at hindi siya nakalimutan. Teka nga, bakit naman siya maniniwala? Malamang sa konsensya nito kaya iyon nagsalita ng ganun sa kanya. Ito lang naman ang samot-saring tumatakbo sa isipan ni Minerva sa mga oras na to. Hating gabi na, hindi pa rin siya madalaw ng antok. Bakit nga ba maniniwala siya agad kay Miller? Doon naman magaling si Miller sa pagpapaniwala na mahalaga talaga siya dito at gusto talaga siya nito. Natawa si Minerva bago napasabunot sa buhok niya. Nagiging tanga ka na naman, Minerva. Utu-utu ka na naman ba? Para siyang timang na kinakausap ang kanyang sarili. Kinabukasan ay maaga siyang gumayak dahil maaga ang kanyang duty. Halos wala na nga siyang tulog dahil sa madaling araw na siyang nakapagpahinga mula sa pag-overthink niya. Idlip nga lang ang nagawa niya kaya low energy siya this morning. Coffee? Nakangiti si Zaiko nang pumasok ito sa kanyang opisina. Binili na kita kanina kasi nakita kitang zero energy. Bakit ba ha? Humigop muna siya ng kape. Wala lang, kinulang lang ako sa tulog kagabi. Duty mo rin pala. Umuwi ka na, mamaya mag-collapse ka na lang bigla sa sobrang dedication mo sa work mo. Ingatan mo ang kalusugan mo, Zaiko. Sermon niya sa kapwa-doktor niyang kaibigan. I'm fine, mamaya out ko na. Pero pag maraming patient, usually, sa doctor's room na lang muna ako magpapahinga para kapag may emergency makapunta agad ako. Ayos lang ako, Minerva. Natawa na lang siya. Ayaw na rin sabihin ni Minerva ang update sa plano niyang revenge sa lalaking lumatay sa kanyang puso. Mas mabuting sarilinin na lang niya ang lahat at wag nang idamay si Zaiko sa kahibangan niya. Masaya silang nagkape ni Zaiko nang bigla namang may kumatok sa labas ng kanyang opisina. Si Zaiko na ang nagbukas at napataas ang kilay nito nang masulyap sa kanya. Back to duty na ako. See you around. Paalam ni Zaiko na ang nginitian niya lamang. Gets na niya kung bakit siya nito tinaasan ng kilay. Si Miller kasi ang kumatok sa kanyang office at may dala-dala ito. Pasensya na, istorbo yata ako. No, please come in. Si Zaiko madalas talaga niya akong dinadalaw dito. Since kami lang naman ang super close dito sa hospital. Palagi pala siya dito. Nililigawan ka ba niya? Tanong pa ni Miller na tila ba naging interesado bigla. Hindi, magkaibigan lang kami. Zaiko is not my type, no? Natatawa niya pang depensa. So bakit nga pala napapunta ka dito? May problema ba sa mami mo? Iniba niya ang topic. Wala naman, may dinala lang ako para sa'yo. Masarap to, recipe ni mami. You should try this. Inilabas ni Miller ang dala nito. Lunch mo na to para hindi ka na bumili pa sa labas.
Parang sobra na ang ginagawa ni tita. Hindi na dapat siya nag-abala pa. Baka mapagod pa siya sa pagluluto para sa akin. Pakisabi salamat ha. For sure masarap naman to. Nanunubig ang bagang ni Minerva nang makita at maamoy ang pagkain. Sige na, aalis na din ako. Paalam naman ito. Sandali, saan ka pala nag-work? Curious niyang tanong. Ano bang natapos ni Miller? Nakatapos nga ba ito o hindi? Sa itsura ng pamumuhay nila ngayon, parang hindi naman ito nakapagtapos. Naputo lang iniisip niya nang magsalita ito. Engineer ako and may project na tinatapos. So need ko talagang pumunta sa site. In fairness, nakatapos naman pala ito. Sige, salamat ulit dito Tumango ito bago lumabas na. Mariing napapikit si Minerva. Bakit parang sobrang curious naman siya kay Miller? Dapat stick lang siya sa plano niya. Wala siyang nais malaman na kahit ano sana tungkol kay Miller. Pero hindi niya mapigilang maging curious. Napapadalas na yata Siniko pa siya ni Zyko. Ha? Ang ano? Si Miller. So start na ba ng pagpapatawad? Nandoon ka na ba sa process na yun? Kasi kita ko sa mata mo Para kasing may glitters. Napairap si Minerva. Yak! Glitters na pinagsasasabi mo. Once ko lang naramdaman yun at hindi na mauulit yun no. Ayoko maging tanga ulit sa pangalawang pagkakataon. This time ako naman ang babawi. So sa akin pag pinapakilig kita wala lang yun. Ang sama mo. You hurt my feelings, Minerva. Sayang mga pick-up lines ko for you ha. Natatawang nailing si Zyko. Ang baduy mo naman. Hindi bagay sa'yo mga pick-up lines. Mas bagay sa'yo maging romantic na tao. Fine dining and roses, ganun. Si Doktora Celine, bakit ayaw mong ligawan o pormahan? Crush ka daw nun sabi ng mga nurse sa akin. Panunokso niya kay Zyko upang mawala sa topic nila si Miller. Galing mo talagang lumusot. May iba na akong gusto, Minerva. Kaya tama na ang pangbubugaw mo sa akin kay Doktora Celine. She's fine and gorgeous pero she's not my heart once. Tinitigan siya ni Zyko. Sino pala? Ang arte mo naman. Secret, baka lumaki pa ang ulo Natatawang sagot na lamang nito bago nagpaalam na sa kanya. Tuloy na ang kanyang duty. Maraming pasyente kaya abala siya at halos hindi na mahawakan ang kanyang cellphone. Bandang 8:00 ng gabi, kumalma na ang lahat. Break na niya kaya lumabas na muna siya upang mamili ng coffee. Ngunit bigla namang may tumawag sa kanya. Hindi niya kilala ang numero kaya ayaw na sana niyang sagutin. Ngunit pakiramdam niya ay mahalaga ito. Sinagot niya ang tawag. Who's this? It's me. Where are you? Si Zoe lang pala. I don't have time. Duty ko't hindi kita pag-aaksayahan ng oras. Nasa hospital ako pero wala ka dito. Nasaan ka? May gustong kumamusta sa'yo. Napakunot ang noo ni Minerva. Sa coffee shop sa tapat ng hospital. Hindi ako maghihintay ng matagal, Zoe. Biling niya bago ibinaba ang tawag. Ilang sandali pa. 3 lalaki ang pumasok sa shop. Nakuyom ni Minerva ang kamao niya nang makilala ang mga ito. Long time no si ugly duckling. Malakas na tumawa si Drake bago siya tinabihan. Nanginginig ang kamay ni Minerva sa galit. Sino bang hindi makakakilala sa hayop na lalaking to? Si Drake lang naman ang dating tropa ni Miller na unang-unang tumawat nagpakalat ng balitang trip lang ang lahat nang namagitan sa kanila ni Miller. Pumasok si Zoe na malawak ang ngiti. Nakamusta mo na ba, Drake? Bumaling pa ito sa kanya. Pasensya na, Minerva. Makulit itong si Drake. Miss ka na daw. Natawa pa ito. Hindi mo naman sinabi, Drake, na type mo pala si Minerva kaya grabe mong asarin noon. Until now naman, sarap pa rin yung asarin. Tignan mo, tahimik pa rin si Minerva at hindi nga siya ugly duckling. Anong retoke ang ginawa sa'yo? Ipakilala mo naman ang doktor mo. Sobrang galing gumawa Matapang na tumayo si Minerva. Isang malakas na sampal ang iginawad niya kay Drake. Dapat noon ko pa to ginawa. Pero salamat sa Zoe ha. Dahil sa'yo nagawa ko to kay Drake. Wala pa rin talagang pagbabago. Kupal pa rin. Bakit mo naman sinampal? Gusto ko lang namang kamustahin ng tao. Natatawa si Zoe. Drake, are you okay? Gamutin mo to, doktora. Mapanuksong sabi pa ni Drake habang himas ang pisnging namumula. Sa mental ka pumunta. May doktor sila doon. Hindi ako ang doktor na kailangan mo, Drake. Binalingan niya si Zoe. Ano bang gusto mong palabasin, Zoe?
Sa tingin mo ba matatakot pa ako sa inyo? Drake, bata na lang ang gumagawa ng asal mo. Grow up! Muscles lang yata na develop sa'yo pero utak mo hindi. Mapang-insultong balik niya dito. Curious lang naman ako nung malaman kong doktor ka na eh. What's wrong with that? Tinukso lang naman kitang ugly duckling. Hindi ka na ugly duckling. Ganda mo na eh. Si Zoe kasi binibida ka sa akin. Inaagaw mo daw si Miller sa kanya. Zoe, sombongera ka na pala ngayon. O baka dati pa no? Ngayon ko lang siguro nalaman. Shut up, Minerva. Nasabi ko lang kay Drake pero hindi ako nagsumbong. Buisit. Sige, sabi mo eh. Natatawang sagot niya. Lumakas na loob mo, tumapang ka na pala, Minerva. So napatawad mo na si Miller sa nagawa niyang panluloko sa'yo? Pinagtripan ka namin at alam niya yun. Siguro na konsensya kaya nag-out sa circle namin. Drake, wag si Miller. Saway ni Zoe. Ang sweet mo naman pala, Zoe. Super protective mo kay Miller. Sadly, sa akin siya interesado at hindi sa'yo. Dinampot ni Minerva ang kape niya. Nice to meet you again, Drake. Masaya ako makitang patapon pa rin ang buhay mo. Mapang-insultong sabi niya bago sinulyapan ng dalawa pa nitong kasamang alipores. Mahigpit na hinawakan ni Drake ang kanyang braso. Sino ka ba ha? Bakit sobrang yabang mo na ngayon? Parang dati para kang basang sisiw na inaapi-api. Tapos ngayon grabe kang mangmalaki. Gusto mo bang ipahiya ulit kita sa lahat? Wala akong pakialam kung nasa panig mo na si Miller. Drake, tigilan mo na nga yan. Mamaya isumbong pa ako kay Miller. Para kang bata. Tama na. Buwisit tong babae na to eh. Bakit masama bang malaman ng katotohanan na kupal ka pa rin? Mas mataas na ako sa'yo ngayon. Hinawakan siya ni Drake sa panga. Ingatan mo ang mga salitang gagamitin mo sa akin na pangit ka. Maraming tao ang nakatingin sa kanila. Drake, ano ba? That's too much. Makakasuhan ka sa ginagawa mo eh. Makakarating to kay Miller. Wika niya bago lumabas nang sundan siya ni Zoe. Hindi ko naman alam na ganun pala siya mag-react. Please, pwede bang palagpasin mo na lang ito ngayon? Magagalit si Miller kapag nalaman niya na nakipagkita ko kay Drake. Tinakwil niya na si Drake. Mortal niya na itong kaaway. I don't care. Alam mo ugali niya, imposibleng hindi. Sinadya mo, di ba? Sinadya mong makita niya ako kasi alam mo mabubuksan na naman ang issue noon. Shame on you. Bistado ko na ugali mo, Zoe. Ayaw mo naman talaga sa akin noon pa man. Ayoko din naman sa'yo. Hindi natin kailangan maging mabait sa isa't isa. Ayoko sa'yo dahil halata naman na may balak ka. Sa tingin mo ba naniniwala ako na mabuting intensyon mo sa mag-ina? Lukuhin mo na lahat, wag lang ako. I can smell it. Sobrang langsa mo. Lubayan mo si Miller para matigil na ako. Maging masaya ka na lang sa achievement mo. Baka naman kasi sarili mo naaamoy mo. Pagak siyang tumawa. Wala akong balak na sundin ka. Unless si Miller ang mismo mag-utos sa akin na lubayan ko na siya. Sa ngayon sobrang nag-e-enjoy ako sa kung anong meron kami. Hindi mo siya nakuha noon kaya ngayon ka kumikilos. Ipakamot mo sa iba, Minerva. Wag sa taong gusto ko. Hindi mo ba makuha na baka trip ka lang ulit niya kaya hinahayaan ka niyang makapasok sa buhay niya? Nagawa na niya once. He can make it happen again. Sobrang territorial mo namang tao. Pero bakit pati hindi mo pag-aari binabakuran mo? Why, Zoe? Hindi na ako yung dating ugly duckling na natatakot at titiklop. Walang makakapag-utos sa akin kundi sarili ko lang. Tuluyan na siyang bumalik sa hospital. Grabe ang panginginig ng kamay ni Minerva dahil sa galit niya kay Drake. Bandang 9:00, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Miller na nasa labas ito ng bahay at hinihintay siya. Inabutan nga niya itong matyagang naghihintay. Hey, bati niya rito. Bakit hindi mo ko tinawagan? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Labis ang pag-aalala na pinapakita nito. Tungkol ba ito saan, Miller? Wala pa siyang ideya sa tinutukoy nito. Sobrang pagod na siya sa duty. Wala na siyang oras para mag-isip pa. Si Drake, ginulo ka niya kanina. Sinabi niya sa akin nang puntahan niya ako. Walang ya talaga ang kupal na yun. Madiing wika pa ni Miller. Ah, yun ba? Dapat ba sinabi ko? Hinayaan ko na lang. Asal bata naman kasi si Drake until now. I don't have time, so hinayaan ko na lang. Next time hindi na. Mahigpit siyang niyakap ni Miller. Natakot ako dahil baka layuan mo na naman ako nung magpakita siya sa'yo. Why would I do that? That's so childish. Ang tagal kong hinintay itong pagkakataon na to, Minerva.
Ayokong palampasin pa kaya sasabihin ko na. Hinaplos ni Miller ang mukha niya. Mahal kita, Minerva. Mahal na mahal kita. Napatitig lang siya kay Miller at walang masabi. Malakas na tumawa si Minerva dahil sa sinabi ni Miller. Ngayong nasabi na nito ang gusto niyang marinig, ito na ang tamang oras para makaganti kay Miller. Ilang taon niyang kinimkim ang galit niya para sa binata. Hindi niya ito palalampasin dahil lang sa sinabi nitong mahal siya nito. Hindi na siya maniniwala. Hindi na mauulit ang kanyang katangahan. Why are you laughing? Takang tanong nito habang seryosong nakatitig sa kanya. I'm dead serious, Minerva. Ayokong maulit ang mistake na nagawa ko noon. My only mistake was I never told you that I do love you, Minerva. Nakakatawa ka, Miller. May future ka sa pagiging clown. Subukan mo mag-apply. Paniguradong makukuha ka agad. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa. Now I tell you the truth kung bakit bigla kong pumayag na maging malapit sa'yo. Hindi yun dahil sa pinapatawad na kita, but because I wanted to make revenge. Sa tingin mo ganun lang kadali yun? Buong pagkatao ko tinapakan mo. Nilatayan mo ang puso ko and now ako naman, Miller. Hindi kita gusto. Trip ko lang lahat ng to pati ang effort ko sa mami mo. Ngayon, amanos na tayo, Miller. Madiing wika niya bago tinalikuran na si Miller. Ngunit pinigilan siya nitong umalis. Hinawakan nito ang braso niya tsaka nagsalita. Alam ko naman ang gusto mo. Aware ako, Minerva. Sino ba naman ang taong bigla na lang makikipagbati sa kinamumuhian niya, diba? It's fine, Minerva. Yun ang gusto mo. Mailabas mo lahat ng galit mo sa akin. Naiintindihan kita. At walang magbabago kahit pa sinabi mo mismo sa harapan kong trip ang lahat. Mahal kita, Minerva. Mahal na mahal kita. Malungkot itong ngumiti. Ngunit tinatagan ni Minerva ang kanyang kalooban. Hindi kita gusto, Miller. Tapos na ako sa'yo. Simula sa araw na to, wag na tayong magkita. Ngayon makakapag-move on na ako mula sa nakaraan ko. Masaya ako, Miller. Sige, as long as you're satisfied and happy. It's fine, Minerva. Umalis na si Miller. Mariing napapikit si Minerva nang makapasok siya sa kanyang bahay. Bakit parang tinutusok ang puso niya? Dapat masaya siya na nakaganti na siya sa taong lumatay sa puso niya. Tinawagan ni Minerva si Zyko. Why? I did it. Tapos na. Nakaganti na ako kay Miller. Are you happy? I don't know. Siguro. Sagot niya na hindi rin alam kung ano ba talaga. Basta tapos na, Zyko. Bakit umiiyak ka? Napansin ni Minerva na humihikbi siya. Baka tears of joy. Samantalang si Miller naman, luhaan habang bumabiyahe. Masakit pala talagang marinig na hindi na siya gusto ng taong matagal niya nang minamahal. Dumiretso siya sa kanyang kaibigan imbis na umuwi ng bahay. Nagulat pa ito nang makita siyang umiiyak. Ngunit hindi na ito nagtanong. Binigyan na lang siya nito ng alak na maiinom. Ganito rin siguro naramdaman niya nung malaman niyang trip ang lahat, no? Sinabihan na rin kita na iba ang pakay niya. Oo, pero akala ko kasi magagawa kong makapasok muli sa puso niya. Why don't you tell her na gusto mo talaga siya at hindi iyon trip para sa'yo? Why don't you tell her na kaya ka nawala kasi may krisis ang family niyo at namatay ang daddy mo? Ayokong isipin niya na hindi valid ang nararamdaman niya. Ito lamang ang isinagot niya bago inubos na ang alak. Lumipas ang ilang araw, kahit masakit at mahirap para kay Miller, tinatagan na lamang niya ang kanyang sarili at respeto pa rin ang nangibabaw sa kanya. Hindi siya nagalit o nagtanim ng sama ng loob dahil kung ang ginawa ni Minerva ang makakapagpagaan sa loob nito, ay masaya siya para sa dalaga. Ginugol na lamang ni Miller ang oras niya sa pagtatrabaho habang ang atensyon niya sa kanyang ina na patuloy ang pagre-recover. Miller, napalingon siya kay Zoe na tumawag sa kanya. Bakit nandito ka? Ilang araw itong walang paramdam sa kanya. Alam siguro nito na sermon lamang ang maririnig nito mula sa kanya dahil nalaman niyang nakipagkita ito kay Drake at nakipag-ugnayan pa para lang malaman ni Drake kung nasaan si Minerva. Sorry na, galit ka pa ba? Nahihiyang tanong pa nito bago napayuko ng bahagya. Kapag ba nagalit ako ng nagalit, may magbabago ba sa nagawa mo? Siguro wag mo na lang ulitin para bumalik muli ang maayos na trato ko sa'yo. But right now, sorry pero hindi ka na lang sana muna nagpakita. Hindi ko naman alam na ganun si Drake, na until now,
Bully pa rin siya kay Minerva. Hindi naman ako ganun kasama para gawin kay Minerva yun, no? Zoe, I don't need your explanation. I want peace, so stop bothering me. Focus ka na lang sa work mo kasi wala ka namang mapapala sa akin dahil si Minerva pa rin ang gusto ko. Walang nagbago sa nararamdaman ko para sa kanya. Kahit gumanti lang siya sa'yo, Miller, pwede bang tigilan mong pagiging tanga mo? Kinakawawa mo lang ang sarili mo. Hindi siya nakinig sa explanation mo. Ayaw niyang malaman, so bakit ka mag-e-effort? Bakit mo patuloy na mamahalin yung taong sarado ang puso't isipan? Parang bata ang gagang yun. Inis na sabi ni Zoe habang masama ang tingin sa kanya. Labas ka na sa mga desisyon ko. Tanging sagot niya bago tinalikuran si Zoe. Stop bothering me. And I don't deserve your effort. So please stop. Dagdag pa niya bago ito tuluyang iniwan. Malamang ay nalaman ni Zoe ang ginawa ni Minerva dahil sa kaibigan niyang si Cleo. Malapit kasi si Zoe kay Cleo, kaya palagay niya ito ang nagsabi ng mga naikwento niya nitong nakaraang gabi. Bakit malungkot ang beshi ko? Natatawang tanong ni Zyko kay Minerva. Break time nila ngayon. Napabuntong hininga siya bago sumagot. I'm not sad but I'm not happy. I don't know why I'm being like this. Ilang araw nang lumipas parang may punyal na nakabaon sa puso ko. See, I told you, mas mahihirapan ka lang. Kung nag-let go ka na lang o kaya since ayos naman na kayo sana, nag-continue ka na lang imbis na mag-revenge. Ngayon mas apektado ka. Naiiling pa si Zyko habang siya'y pinapangaralan. Sa tingin mo ba dapat pinakinggan ko ang explanation niya? Bigla tuloy siyang napaisip. What you did was childish. Hindi na siya nakakibo at natahimik na lamang. Hanggang ngayon ay nasa isipan pa rin ni Minerva ang sinabi ni Zyko sa kanya. What I did was childish? Pagak siyang tumawa. Bakit ako nag-guilty lalo na nung sinabihan ako ni Zyko? Kainis. Sa kotse mag-isang kinakausap ni Minerva ang kanyang sarili. Napabuntong hininga siya nang mapasulyap sa bahay nila Miller. Dito siya dinala ng kanyang isipan. Sa bahay siya nila Miller na padiretso, imbis na umuwi na sa bahay niya. Bumaba siya ng kotse. Ilang beses niyang pinag-isipan kung kakatok ba siya dahil nandito naman na siya o uuwi na lamang. Bakit ba kasi? Ano namang gagawin niya sa bahay nila Miller? Maaari ba niyang idahilan na aksidenteng napadpad siya dito o nagtungo lang siya dahil kinakamusta niya ang ina nito? Sobrang kapal naman yata ng mukha niyang magpakita matapos niya itong insultuhin at sabihing trip lang ang lahat. Minerva? Kunot ang noo ni Miller. Nagulat pa siya at balak sanang tumakbo dahil saktong paglabas dito sa gate ay tsaka naman siya pipindot na sana ng doorbell. Ano lang, maling bahay pa lang napuntahan ko. Bigla siyang tumalikod at lalakad na sana pabalik sa kanyang kotse. What do you want, Minerva? Since nandito ka na, sabihin mo na. Seryoso ang boses ni Miller, ngunit mahinahon pa rin naman. Hindi ko alam kung bakit ba ako nagigilty, kahit na dapat lang naman sa'yong masaktan gaya ng ginawa mo sa akin. Nandito lang din ako para bawiin ang sinabi ko tungkol sa mami mo. Totoo ang ipinakita ko sa kanya. Cause she's nice at wala naman siyang kinalaman sa kung anong lamat ang nangyari sa atin. Pakiramdam ko, kaya ako nagigilty ngayon kasi sobrang nagawa ko. Hindi ko dapat sinali ang mami mo. I'm here to say sorry for that. Hindi niya na ito nilingon pa. That's all. Pasensya na sa abala. Kilala kita. Alam kong hindi mo intensyon na saktan ng mami ko. Bakit ba napakakalmado mo? Bakit ayaw mong magalit kasi sinaktan rin kita? Anghel ka ba? Well, hindi ka anghel kaya wag kang impokrito. Hinawakan ni Miller ang kamay niya. Alam mo, gustong gusto kong gamutin ang sugat na ginawa ko sa'yo. Pero wala na akong chance nung mga panahon na yon. Sana pala nag-stay ako. For sure, hindi tayo ganito ngayon kung nag-insist ako na mag-stay. Malungkot ang boses ni Miller. Ngunit ang ekspresyon nito'y nakangiti pa rin. Bakit hinayaan mo ko? Mas lalo akong nahihirapan. Pakiramdam ko walang kwenta ang ginawa ko. Walang talabang ginawa ko at kahit anong gawin ko, hindi ko mapapantayan ang lahat na nagawa mo sa puso ko. I'm sorry. I'm very sorry, Minerva. I didn't know na ganito kasakit ang magiging epekto. Akala ko kasi, mas mabuting umalis na lang ako para makalimutan mo na ang kupal na gaya ko. Believe me or not, totoong gusto kita. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon lang? Huli na, Miller. Masyado na ako nasaktan.
Tingin mo hindi ako nasasaktan na ginaganyan mo ko? Mas magiging masaya pa ako kung mag-move forward ka na sa buhay mo. Pero yung pinahihirapan mo ang sarili mo, mas nahihirapan ako. Mas nasasaktan ako. Nadudurog din ako, Minerva. Akala mo lang hindi. Hindi siya maawa. Ito ang pangako ni Minerva sa sarili niya habang nakatitig sa mata ni Miller. Please, move forward. Maging masaya ka na sa buhay mo. Si Zyko for sure, magiging maayos kalagayan mo sa kanya. Nakikita kong kaya kanyang pasayahin. Nakikiusap rin ako na tigilan mo na sana ang pagpunta dito. Hindi mo kailangang mag-guilty dahil deserve ko naman to. Pumasok na si Miller sa loob habang siya naiwang nakatayo sa labas. Hindi siya makausad. Bakit hindi siya makausad? Ang luhang pinigilan ni Minerva ng ilang taon, kusa na lamang pumatak. Umagos ito't halos manlabo ang paningin niya. Sobrang bigat ng puso niya habang palakad patungo sa kanyang sasakyan. Pasakay na sana siya nang bigla na lang may pumalakpak. Napalingon siya at nakita niya si Zoe na nakangisi. Happy? Are you happy na makita siyang nagdurusa ng dahil sa'yo? Galit na tanong nito. So ano to, epal ka na naman? Tanong rin niya rito. Dahil ako totoong nag-aalala ko para sa kanya. Nasa tabi niya ako kahit noong mga panahon na gusto niyang sumuko. And yet para ka pa ring hangin sa kanya. Friendship lang ang ibinibigay niya sa'yo, di ba? Do you think I care? Ang importante sa akin mawala ka sa landas niya. Inirapan niya lang ito. Tigilan mo si Miller. Banta pa ni Zoe na hindi niya pinansin. Umalis na siya sakay ng kanyang kotse. Kinabukasan, hindi makapag-focus si Minerva sa trabaho. Hindi rin naman siya mapakali. Maaga na siyang nag-out, hindi na siya nag-overtime pa. Dumiretso na nang uwi si Miller dahil walang kasama ang kanyang ina. Ayaw niyang naiiwan ito sa gabi. Ngunit pagpasok niya, nakita niya si Minerva na kausap pa ang ina niya habang ito ay kumakain. Napasulya pa ito sa kanya. Nakauwi ka na pala. Mauna na ako. Paalam ni Minerva. Bakit ka nandito? Tanong ni Miller nang hawakan ng braso ni Minerva. Sinabi ko na sa'yo, hindi peke ang ipinakita ko sa mami mo. Pasyente ko pa rin siya. Gusto kong makita na magaling na talaga siya. Mahinahong sagot niya. Alam kong may iba kang pakay. Sabihin mo na. Tinitigan siya ni Minerva. I know late na pero nakapagdesisyon na ako. Gusto kong malaman ang dahilan mo. Ito lamang ang sinagot nito at lumabas na. Napabuntong hininga siya bago lumapit na sa ina niya upang hagkan nito sa noo. Ayos lang ba kayo ni Minerva? Binisita lang naman niya ako, anak. Ayos lang po, mami. Pagsisinungaling niya sa ina bago nagpaalam na magpapalit na. Kinabukasan, before lunch, nagtungo siya sa hospital. Balak niyang ayain mag-lunch si Minerva upang makausap na rin ito kung bakit bigla itong nais na malaman ang rason niya. Kumatok siya sa office nito bago pumasok. Dinatnan niyang nakikipagkwentuhan ito kay Zyko. Napasulyap si Zyko sa kanya bagong ngumiti. Nakaramdam naman ito kaya nagpaalam ng babalik na sa duty. Is there a problem? Tanong ni Minerva nang sulyapan si Miller. Seryoso itong nakatingin sa kanya. Let's have lunch. Aya nito sa kanya. Hindi naman siya tumanggi. Paglabas sa hospital ay nasalubong niya si Zyko at agad siyang nagpaalam dito. Nakangiting tumango naman ito kaya sumunod na agad siya sa kotse ni Miller. Sumakay siya at tahimik na pinagmasdan si Miller na parang nawala sa mood. Bakit kailangan mo pang magpaalam kay Zyko? Bakit? Boyfriend mo na ba siya? Naiinis ang tono ni Miller. Natawa siya bago nagtanong din. Bakit nagsiselos ka ba? Hindi ito kumibo. Diretso sila sa magarang restaurant. May treat. Order what you want. Wika niya bago tumingin sa menu. This is my treat. Madiing wika ni Miller. So sasabihin mo na ba? Tanong niya dahil curious na talaga siya. Let's eat first. Baka mawalan ka ng gana kapag ngayon natin pinag-usapan. Masarap ang pagkain dito. Hindi naman siya nagpumilit. Nagugutom na rin kasi si Minerva. Ilang araw na siyang walang maayos na kain dahil sa kanyang mga iniisip. Magana siyang kumakain dahil totoong masarap ang pagkain sa restaurant na ito. Si Miller naman ay biglang nagpaalam na kakausapin lamang ang tumawag. Lumabas ito habang siya nagpatuloy na kumakain. Nagulat lang siya nang biglang sumulpot si Drake. Hindi nga niya napansin kung saan ito galing o kung kanina pa ba ito nakabantay sa kanila. Anong problema mo? Anong pakay mo ha? Masaya lang akong makitang tila kabado ka kapag nakikita ko.
Sobrang lalaban ng epekto ko sa'yo, Minerva. Well, don't worry. I'm not here to judge you again or to be your enemy. Naiinis kasi ako kay Zoe. Sobra nang ginawa ko para sa kanya dahil mahal ko siya. Sinunod ko lahat tapos in the end, tatakasan lang pala niya ako. Gago ko no? Utu-uturin kasi talaga ako gaya mo. Nalaman kong all those years, si Miller palang sinasamahan niya. Tapos sa tuwing kailangan lang niya ako, doon lang ako maaalala. Anong kinalaman ko sa problema ninyong dalawa? Can't you see that I'm letting go my past? Masyadong childish ang ginawa ko. Ngayong may edad na tayo, let's move forward. Walang mangyayari kapag ipinilit pa nating ikipang nakaraan. Sabihin mo, mahal mo lang talaga si Miller. Malaki ang kinalaman ni Zoe sa nangyari sa inyo ni Miller. But I won't tell you right now. Right here. Sa ibang araw na dapat ay ikaw lang. If you wanna know the whole truth, pati ang hindi alam ni Miller, call me. May inabot itong calling card. I'll tell you the whole truth. I'm not the real enemy. Masyado lang akong bulag sa pag-ibig that time kaya ako ginawa yun. Hindi naman talaga ako ang totoong kalaban una pa lang. Bulong pa nito bago umalis na. Napatulala si Minerva. Hindi na ito inabutan ni Miller dahil mabilis na lumabas si Drake. Hindi na rin niya ito sinabi pa dahil baka magbago ang isip ni Drake. Ngayon sobrang curious niya na kung ano nga ba ang tinutukoy ni Drake na may malaking kinalaman si Zoe. Are you okay? Oo, sino nga pala yung tumawag? Si Cleo, kaibigan ko siya. Inaalam lang niya kung babalik pa ba ako sa site. Sinabi kong hindi na dahil baka matagalan ako dito. Then diretso na ako sa bahay. Paliwanag pa ni Miller. Matapos nilang kumain, kapwa na sila seryoso at nagpapakiramdaman. Si Miller ang bumasag sa katahimikan. Hindi ako nagpapa-victim. Ayoko maramdaman mo na ini-invalidate ko ang nararamdaman mo kasi hindi Minerva. I started with a bet. Wala akong ideya kung sino ang babaeng nais ni Drake na pagtripan. Malapit ko siyang kaibigan that time. Masyado niya akong na-impluensyahan. Then I found out na ikaw palang tinutukoy niya. Napailing si Miller. Pasubo na ako. Hindi ako umatras. Pero totoong nagugustuhan na kita, Minerva. Mahal na kita, that's why ayokong umatras. Nakiusap ako kay Drake na baka pwedeng kalimutan na ang napag-usapan. Hayaan na lang ako ipagpatuloy ang relasyon natin. But he refused. Nakipagtalo ko hanggang sa masira na kami. Gustong gusto kong unahan si Drake na mag-confess sa'yo. Pero hindi ko nagawa. Dumating ang family crisis sa amin. Malubha ang sakit ni Dad. Kailangang ilipat ng hospital at kailangan ko mag-transfer sa public university. Dahil hindi na kaya ni Mami ang gastos. That day, nung ilang beses ako nakiusap at lumuhod sa'yo, inang araw na namatay si Daddy. I was in pain. Gusto ko magstay pero wala akong lakas na lumaban eh. Tinatabay mo na rin ako at naisip ko na baka nga mas mawawala ang sakit at galit na nararamdaman mo kapag umalis na lang ako. Nakayuko lang si Miller habang nagkukwento, habang si Minerva umaagos na pala ang luha. Tila ba may tinik na nabunot mula sa kanyang puso. Bakit hindi kita pinakinggan? Napatakip ng mukha si Minerva at taimtim na umiyak. Hey, I told you that I don't want to invalidate your feelings. Ayoko na sanang sabihin, ngunit ikaw ang nagsabing handa ka na. Hawak ni Miller ang kamay niya. Let's go outside. Bulong niya habang patuloy ang pag-agos ng kanyang luha. Inalalayan siya ni Miller. Sa kotse ay patuloy lang siya sa pag-iyak. Mariing napapikit si Miller bago nagsalita. Wala kang kasalanan. Kung pinakinggan lang sana kita, hindi naaabot sa puntong may magiging lamat sa pagitan natin. Wika ni Minerva habang umiiyak. Niyakap siya ni Miller. We can't go back, but we can start again. Please, let me enter in your life again. Sabik na akong pagalingin ang puso mo. Sinaktan din kita. Nasaktan kita, Miller, kaya bakit parang wala lang yun sa'yo? Because I love you, Minerva. That's not important. Ikaw lang. Ikaw ang importante sa akin. Gumanti si Minerva ng yakap kay Miller. Pakiramdam niya, ang latay sa puso niya ay tuluyan ng gumaling. Masayang ibinalita ni Miller ang nangyari ngayong araw sa kanyang ina. Masayang masaya siya kaya wala itong paglagyan. Habang si Minerva, inihatid niya na pabalik sa hospital dahil duty pa nito. Hindi ito maaaring basta umalis. Bukas raw ay off naman ito, kaya may time itong bumisita sa kanila na mas nakapagpasaya kay Miller dahil may oras siyang makasama ito bukas.
Ikaw na bata ka. Akala ko'y kung ano na ang sinasabi mo. Bakit hindi ba kayo maayos ni Minerva noon? Hindi ko alam na may problema pala kayo. Takang tanong ng kanyang ina. Mami, matagal na po yun. Ang mahalaga po ngayon maayos na kami ni Minerva. Nakapagdesisyon na po kaming kalimutan ng lahat at magsimula ulit. Mahal ko siya, Mami, at mahal niya rin ako. Narinig ko yun dahil sinabi po niya sa mismong harapan ko. Congrats, anak. Sa wakas ay nakita ulit kitang ganyan kasaya. Iyakap ni Miller ang kanyang ina. Ilang sandali pa, naputol ang excitement niya nang may mag-doorbell. Nilabas niya kung sino ito at agad na pinapasok. Zoe, ikaw pala. May kailangan ka ba? Bakit hindi ka na ba sanay na palagi akong pumupunta dito? Palagi naman akong bumibisita sa inyo ni titay ah. Palibhasa, si Minerva na ang palagi mong kinikita eh. Kamustahin mo naman ako gaya ng dati. Nagtatampo ang boses ni Zoe. Humingi naman na ako ng tawad sa ginawa ko eh. Hindi mo ba ako kayang patawarin? Eh bakit si Minerva? Nakainom ka ba? Naamoy kasi niya ang amoy alak nito. Nag-drive kang nakainom? Nahihibang ka na ba talaga, Zoe? Why are you doing this to yourself, ha? Zoe, gumising ka nga. Ayoko. Gusto kong paniwalain ang sarili kong pwede pa. May pag-asa pa din ako. Bakit si Minerva? Kahit anong gawin niya sa'yo, nagagawa mo siyang patawarin at tanggapin. Bakit ako hindi? Hirap na hirap kang ibalik yung dating trato mo sa akin. Kasi all this time, akala ko sinusunod mo ko, Zoe. Akala ko tanggap mong hanggang kaibigan lang ang kaya kong ibigay sa'yo. At akala ko tuluyang nawala ang connection mo kay Drake. Sa taong sumira ng pinangarap ko para sa amin ni Minerva. Alam mong mortal kong kaaway si Drake at hindi ko siya mapapatawad. Pagak na tumawa si Zoe. Matagal na yun, Miller. Sobrang tagal na. Kahit paano naging kaibigan mo si Drake, di ba? Ako? Paano naman ako? Niyakap siya ni Zoe. Please, bigyan mo naman ako ng chance. Mahal na mahal kita eh. Ang dami kong isinakripisyo para lang malapit sa'yo. Hindi mo alam kung ano mga ginawa ko at anong mga kaya kong gawin para sa'yo, Miller. That's not love, Zoe. That's obsession. Kasi ang love, magpaparaya ka sa taong mahal mo kung saan siya magiging masaya. Napailing si Miller. Umalis ka na, Zoe. Tapos na ang pagkakaibigan natin. The moment na nakipagkita ka kay Drake, hindi ko na kayang ibalik. Tinalikuran niya na si Zoe. Narinig niya ang paghagulgol nito. Hindi niya matiis ang dalaga na hayaan itong mag-drive ng lasing. Kaya naman tinawagan niya si Cleo upang sunduin ito. Kinabukasan ay maagang gumayak si Minerva. Inuna muna niyang makipagkita kay Drake upang alamin ang nais nitong sabihin patungkol kay Zoe. Sa isang park sila nagkita. Pinili pa rin ni Minerva ang lugar na may mga tao upang makahingi siya ng tulong just in case na may balak pala si Drake na masama at niloloko lamang siya nito. Pinaalam niya rin kay Zyko ang location niya at kung sino ang kanyang kikitain. Hindi siya tanga na basta na lamang pupunta ng walang backup. Sa di kalayuan, nakita niya si Drake na kumakain ng ice cream. Nilapitan niya ito. You want? Alok pa nito na agad niyang tinanggihan. So ano bang nalalaman mo tungkol kay Zoe? Tanong niya rito. Ayaw niya nang magpaligoy-ligoy. 2 oras lang ang meron siya. Hindi siya maaaring mahuli sa usapan nila ni Miller. Natawa si Drake bago sumagot. Relax, wala na akong balak maging kupal. After this, babalik na ako sa Canada. Napairap na lamang si Minerva. Hindi talaga ako nakaisip ng dare kay Miller. Si Zoe talaga ang nagutos nun. Siya ang nakiusap sa akin na pagtripan ka dahil naiinis daw siya sa'yo. Masyado daw kasing mabait si Miller pagdating sa'yo sa tuwing makikita ka nitong binubuli. Oo nga pala, natatandaan pa niya kaya nga malapit na talaga ang loob niya kay Miller. Naniwala agad siya dahil mabait ito sa kanya una pa lamang. Nagsiselos si Zoe. Gusto niyang saktan ka. At ang paraan para masaktan ka ay si Miller. Ginawa ko. Inutos ko kay Miller at huli ko nang sinabi na ikaw ang pagtitiripan namin. Umaatras siya pero napasubo na siya eh. Sabi na ba niya sa'yo na kaya kami nasira dahil tinanggihan ko siyang itago at kalimutan na lang ang dare? Totoo ang lahat ng sinabi niya pero hindi niya alam na si Zoe ang mastermind. Ang babaeng palaging nasa tabi niya ay ang totoong sumira sa inyo. Hindi naman kasi ako nagsabi kundi si Zoe. Siya ang nagpakalat sa buong university na trip ka lang ni Miller. Inako ko lang dahil bulag din ako ng pag-ibig ko sa kanya. Natutop ni Minerva ang kanyang bibig. Hindi siya makapaniwala sa nalaman.
Nakakawalang ya. Nasabi ko na wala na akong kasalanan sa'yo ha. Tinanggap ko nang wala na talaga akong pag-asa kay Zoe. Ayoko na rin maging bulag kaya naman bago ako umalis ay sinabi ko na sa'yo. Nakiusap rin siya sa akin na guluhin ka. After what I did to you sa store, naisip kong napakalaki kong gago na sunod pa rin ako ng sunod sa kanya. Ito na ang paraan ng paghingi ko ng tawad sa mga nagawa ko. Amanos na. Tumayo na ito at umalis na. Habang si Minerva, kuyumang kamao dahil sa galit, hindi niya mapapatawad si Zoe. Dumiretso si Minerva sa bahay nila Miller. Inabutan siya ni Miller na abala sa pag-aasikaso sa ina nito. Napangiti siya bago nagmano sa mami ni Miller bilang pagbibigay galang. Nandyan na pala si Minerva, wika ng ina ni Miller. Pasensya na po, late na po ba ako? Nahihiyang tanong pa niya bago inabot ang bulaklak na binili niya para rito. No iha, maaga ka pa nga. Expected ko na baka before lunch ka pa darating. Sabi kasi ni Miller mas minabuti mo daw na dito na lang kayo imbis na lumabas pa. Ayos lang naman ako Minerva. Fully recovered na ako so you don't have to worry about me kung maiwan man ako. Paliwanag dito na tila ba, kinukumbinsi siyang lumabas na sila ni Miller. Ngunit tumanggi si Minerva dahil mas gusto niyang makasamang magbanding ang ina ni Miller. Then after this, tsaka na niya aasikasuhin si Zoe na walang kaalam-alam na nasabi na pala sa kanya ni Drake ang buong katotohanan. Are you sure, Minerva? Mom said it's fine. Bulong pa ni Miller sa kanya nang yakapin siya nito. Oo, mas gusto kong kasama ang mami mo. Parang ang selfish naman na tayong dalawa lang mag-e-enjoy. I don't like that. At isa pa, mas komportable akong kasama si tita. Bakit? Gusto mo ba talagang lumabas tayo? Tanong pa niya kay Miller. No, masaya lang ako na palagi mong sinasama ang mami ko. I mean, hindi siya invisible sa'yo. She's your mom. Why would they do that? Don't overthink, Miller. Tumango naman ito bago tinabihan siya upang makipagkwentuhan kasama ang mami nito. Ito ang simula nila ni Miller, kaya ayaw niyang sirain at lagyan ng negativity. Kaya naman nagdesisyon si Minerva na wag mo nang sabihin kay Miller ang tungkol kay Zoe. There's so many stars tapos maaliwalas pa ang buwan. Sa tingin ko, umaayon ang langit sa ating dalawa. Sambit ni Miller habang katabi si Minerva sa labas. Nakaupo sila't nakatingala. Parehas silang namamangha sa kalangitan dahil sa naliliwanagan sila ng buwan. Uuwi ka pa ba? Bigla pa niyang tanong. Napangiti ito bago siya sinulyapan. Ayaw mo ba akong umuwi? Ako pang tinanong mo, syempre ayoko. Honest ka na pala ngayon? Natatawang saad ni Minerva. Oo, mas mabuting maging honest. Kinikilig pa siya ng sumagot. Hindi kasi niya maitago ang kilig niya. Para tuloy silang bumabalik sa pagiging teenager. Please stay. Bulong pa niya bago yumakap kay Minerva. Hinaplos nito ang buhok niya bago bumulong. Sige, bukas maaga ako. So I won't bother you kung tulog ka pa. Tumango naman si Miller bago sila pumasok sa kanyang silid. Wala silang kibo nang isarado niya ang pinto. Malakas naman ang aircon pero mainit ang kanyang pakiramdam. Ngunit dahil nare-respeto niya si Minerva, pigil na pigil si Miller. Humiga na siya. Minilagay pa nga siyang unan sa gitna nila upang hindi mailang si Minerva. Oh, bakit may ganito? Natatawa si Minerva habang nakatingin sa kanya. Ano lang, for security mo lang. Napakamot pa siya sa batok dahil sa hiyang nararamdaman niya. E di sana sinabi mo na rin ay kandado ko ang puday ko. Napaiwas siya ng tingin kay Minerva. Bakit biglang ang vulgar mo? Utal pa niyang tanong. Miller, hindi na tayo mga bata. It's our choice kung gusto man nating gawin ang bagay na yon. So stop acting like a child. Natatawa ako sa iyo kasi naman mas kabado ka pa kaysa sa akin. Inalis ni Minerva ang unan sa gitna nila. Sunod-sunod siyang napalunok nang humiga ito sa kanyang tabi. Hindi porket sinabi ko yon, easy to get na ako, Miller. No, never kong inisip yan sa'yo. Naisip ko lang na hindi naman na tayo bata. Alam na natin kung ano man ang gusto nating pasukin. At isa pa, mahal mo naman ako at mahal din kita. Malaki ang tiwala ko sa iyo kung ibibigay ko man ang sarili ko. Kampante na nga talaga si Minerva sa kanya. Araw-araw kitang liligawan, Minerva. Salamat sa binigay mong chance sa akin. Niyakap niya si Minerva. Ngunit wala naman itong mali siya. Pure love ang nararamdaman nila. Wala ring balak si Miller na lumagpas sa limitasyon na binigay ni Minerva. Hindi niya irarush ang bagay na iyon
dahil masyado itong sagrado. Tunog makaluma pero ito naman talaga ang nararapat. Respeto sa partner kung ayaw pa nitong ibigay ang bagay na iyon. Maagang gumising si Minerva. Hindi niya na ginambala pa si Miller na masarap pa ang tulog. Napangiti siya bago ito hinagkan sa labi. Mataas ang respeto ni Miller sa kanya at wala itong ginawa na kahit na ano sa kanya. Kahit na tabi silang natulog, mas nakuha tuloy ni Miller ang kanyang loob. Ngunit bago ang saya, may isa pa siyang babalikan na hindi niya mapapalampas. Imbis na dumiretso sa hospital, si Zoe ang kanyang kinita. Wala siyang binigay na clue kung tungkol saan upang hindi ito magdahilan at siya'y takasan. Pumayag naman ito kaya dumaan lang siya sa hotel upang mag-shower at magpalit bago tumungo sa lugar na pag-usapan nila ni Zoe. Hindi alam ni Minerva kung saan siya magsisimula, ngunit isa lang ang kanyang ipinapangako. Masasaktan talaga niya si Zoe sa ginawa nitong paninira sa kanila ni Miller. Hindi niya alam kung saan ito humuhugot ng makapal na muka upang humarap kay Miller araw-araw, kahit na alam nito na malaki ang kasalanan nito sa kanila. Bumuntong hininga siya bago pumasok sa magarang restaurant. Nakita niya si Zoe na eleganteng-elegante ang postura. Napangiti siya habang nakataas ang noo. So ano na naman bang pakuluto? Mataray nitong tanong. Ngunit malakas na sampalang iginawad niya kay Zoe agad-agad. Hanggang kailan mo paniniwalain ang sarili mo na wala kang ginawang masama? How did you do that? Napakagaling mong umarte. Hindi ko man lang napansin. Pagak itong tumawa. Di ko naman alam ang sinasabi mo eh. Sinabi na ni Drake ang lahat sa akin. Wala ka ng takas na buwisit ka. Gigil ngunit pigil si Minerva na sumigaw. Kita niya ang gulat sa mata ni Zoe. Wala ka sigurong magawa sa buhay no? Gigil na inambahan siya ni Zoe ngunit sinalag niya ito. Ikaw ang walang magawa, hayop kang babae ka. Sinira mo kami ni Miller kasi naiinggit ka. Now I know kung bakit hindi mo matanggap na mas maganda na ako sa'yo. Kasi noon pa man, inggit ka na. Partida agli-dakling pa ako noon. Ginamit mo pa si Drake. Wala na, bumaliktad na si Drake kasi nagising na siya sa katotohanan na wala ka naman talagang kwenta. Bistado ka na, Zoe. Tapos na ang kahibangan mo. Nakatingin sa kanila ang mga tao. Ikaw pala dapat ang ginantihan ko't hindi si Miller. Pero wala na, nagawa ko na eh. Ngayon ang tanging magagawa ko na lang ay gisingin ka sa kahibangan mo. Ipapakita ko sa iyo na hindi mo na kami masisira. Mahal ko si Miller. Mahal na mahal ko siya. Hindi mo na magagawa ang mga ginawa mo dati. Dati na yon. Pwedeng kalimutan mo na. Kalimutan mo na lang at bumalik ka na sa dati mong buhay. Yung walang Miller. Sige na, pakiusap, pabayaan mo na si Miller sa akin. Luhaang lumuhod si Zoe. Kapag nalaman niya tuluyan na siyang magagalit sa akin. Wala akong magagawa. Kailangan niyang malaman na ikaw ang pasimuno ng lahat. Putol na ang kahibangan mo, Zoe. Kinalas niya ang kamay ni Zoe na nakahawak sa kamay niya. Tinalikuran niya na ito tagad na umalis habang si Zoe, nasulyapan pa niyang humahagulgol sa loob ng restaurant. Itinawag niya ang nangyari kay Miller. Since sa hospital na ang diretsyo niya, doon na siya nito pinuntahan. Di mo sinabi sa akin ang nalaman mo. Saan nasamahan kita? Mahinahong sabi ni Miller. Kasalukuyang nasa office niya silang dalawa. Minabuti ko na lang muna dahil sa akin naman siya galit na galit. Lumabas si rin sa mismong bibig niya na totoo ang mga sinabi ni Drake. Nakikiusap siya na wag kong sabihin sa'yo. Pero alam kong dapat mo ring malaman kaya hindi na ako nagdalawang isip pa. Hindi ko inaasahang magagawa niya yun. Wala akong masamang inisip sa kanya. Hindi niya na magagawa yun, Miller. Hinawakan ni Minerva ang kamay nito. It's up to you kung gusto mo pa rin siyang maging kaibigan. Patawarin mo siya kasi mas magandang walang dinadalang bigat sa puso. Patatawarin ko siya pero yung pagiging kaibigan ko sa kanya wala na. Tapos na yun, Minerva. Napabuntong hininga siya bago malungkot na napatitig kay Miller. I'm so sorry. Hindi ko inalam ang side mo at sobrang nakakapagsisi. No, wala kang dapat ihingi ng tawad. Tahimik ka nang pumasok ako sa buhay mo. It was my fault. Pero alam mo, hindi ako nagsisisi na pumasok ako sa buhay mo. Kasi sobrang sarap sa pakiramdam na mahalin ka. Tumayo si Miller at siya'y niyakap. Ipapakilala na kita sa mama and daddy ko. Pinapapunta nila ako tomorrow. Wala silang ideya kaya nais kong magulat na lang sila. Talaga ba? Nakakahiya naman. Nakilala na ako ni tita, so bakit hindi pa kita ipakilala? Unless
ayaw mo magpakilala sa family ko. Gusto ko. Natawa si Minerva. Matapos nilang mag-usap, pinabalik niya na si Miller sa trabaho dahil back to work na rin naman siya. Mamaya ay sa bahay ulit siya nila Miller diretso upang doon na mag-dinner. And since nalulungkot na siyang mag-isa sa bahay dahil wala na ang katuwang niya, ay baka kay Miller na lang ulit siya matulog. Bumalik na si Minerva sa duty nang makaalis na si Miller. Sa emergency room ay nakita niya si Zyko na abala. Inasikaso na rin muna niya ang mga pasyente. Mamaya na lang niya kakausapin si Zyko upang mag-update dito na maganda ang takbo ng relasyon nila ni Miller. Bumalik na sa dati at hilom na ang latay sa kanyang puso. Ilang oras din silang abala. Nilapitan niya si Zyko upang ayaing magkape ng mag-break time. How's life lately? Si Zyko na ang nagtanong. Nasa labas sila ng hospital na nagkakape. Masaya, maayos na kami Zyko. Salamat sa mga payo mo ah. Pansin niyang malungkot ang ngiti nito. May problema ka ba? Love problem lang to, lilipas din. Gaya mo, maghihilom din ang sakin. Sino naman ang nanakit sa'yo? Zyko, may GF ka na ba o may napupusuan ka na? Dalang na kasi nating magkita, busy na din kasi ako lately. May gusto na kasing iba ang taong gusto ko eh. Masaya ako para sa kanya pero hindi ko maiwasang masaktan. Napaawang ang labi ni Minerva nang tumitig sa kanya si Zyko. Minerva, matagal mo na akong kaibigan. Alam mong magiging maayos din ako. Sabi ko naman sa'yo, ayokong sabihin kung sino eh. Masaya ako para sa'yo. Magiging maayos din ako. Bakit pakiramdam ko ako yung tinutukoy mo? Malakas na napahalakhak si Zyko. Bakit ang filingera mo naman? Nakahinga ng maluwag si Minerva. Grabe ka, kinabahan ako alam mo ba? Siyempre kung ako yun malulungkot ako. Tsaka baka mailang na tayo sa isa't isa diba? Natawa si Zyko. Basta sino man yan malaking kawalan ka sa kanya no? Sobrang pogi mo na tapos inayawan ka pa. Bulagang babaeng yun. Makakahanap ka din ng taong nararapat para sa'yo Zyko. Niyakap niya ang kanyang kaibigan. Kaya ko nagmahal lang din siya kaya ayaw kong sabihin. Bulong pa ni Zyko. Naramdaman niya ang luha nito at ang mahina nitong pag-iyak. Ang sakit pala. Hindi tuloy mapigilan ni Minerva ang maluha. Mabuti kang tao. For sure makakahanap ka din. Tahan na, nalulungkot ako pag ganyan ka eh. Sorry, pinag-alala pa kita. Nagpahid ng luha si Zyko bago nagpaalam na sa kanya na mauna nang babalik sa loob. Tila ba nais nitong igugol ang sarili sa trabaho kaya naman hinayaan niya na lamang. Nalulungkot man para sa kaibigan, wala naman siyang magagawa. Napabuntong hininga na lamang si Minerva. Bumalik na rin siya sa trabaho matapos ubusin ang kanyang kape. Dumiretso naman siya sa bahay nila Miller matapos niyang mag-out sa trabaho. Saktong dinner na, kaya pinaupo na siya nito upang kumain. Napakasaya ni Minerva. Panatag na ang kanyang puso. Handa na rin siyang ipakilala ito sa mga magulang niya bilang kanyang nobyo. Ipinakilala ni Minerva si Miller sa kanyang mga magulang bilang kanyang nobyo. Maayos ang pagtanggap ng pamilya niya sa mag-ina. At syempre unang-unang natuwa ay ang kanyang ina dahil ito naman ang matagal nitong hiniling ang lumagay na siya sa tahimik. Ngunit dahil nagsisimula pa lang ulit sila, wala pa sa isipan ni Minerva ang magpakasal agad. Nag-e-enjoy pa sila sa pagiging magkasintahan. Habang si Zoe ay wala na silang naging balita. Sa tingin ni Minerva, sumuko na ito dahil natauhan na ito at wala talaga itong mapapala kahit anong gawin ni Zoe. Sa ngayon ay palaging may quality time si Minerva at Miller sa isa't isa. Focus din sa kanilang mga trabaho at sobrang supportive siya sa kanyang nobyo dahil nakakabawi na ito sa dati nilang buhay. 2 taon silang magkasintahan ni Miller bago sila nagpasyang magpakasal na upang magsama. Isa pa ay buntis na rin kasi si Minerva. Hindi na pumayag ang ina ni Miller at ang mga magulang niya na hindi sila maikasal. Dinadala na kasi niya ang una nilang anak sa kanyang sinapupunan. Ikinasal sila ni Miller. Simpleng kasal lamang dahil mas nais nilang ibuhos ang gastos sa mga kailangan nila sa bahay. Hindi rin kasi sila umaasa sa kanilang magulang. Wala silang hininging tulong sa mga ito dahil nais nilang maging matatag sa pagsisimula nila bilang mag-asawa. Sa ngayon, malapit na ang kabuwanan ni Minerva kaya naman nag-leave na muna siya sa trabaho at maging si Miller tumigil muna sa pag-accept ng project dahil mas nais siya nitong bantayan. Honey, may gusto ka bang kainin?
Tanong ni Miller nang makita siya nitong tila ba natatakam sa pinanonood niya. Wala naman. Tapos na ako maglihi. Natakam lang ako sa kinakain ng babae. Natatawang sagot niya. Napangiti si Miller bago siya tinabihan. Hinimas nito ang kanyang tiyan. Bantay sarado siya ni Miller. Excited na ako na lumabas si baby. Bulong pa ni Miller bago hinagkan ng kanyang tiyan. Baby please, wag mong pahirapan si mami. Excited na kami prinsesa ko. Nakangiti lamang si Minerva habang pinagmamasdan ng kanyang asawa. Babae ang inaasahan ni Miller. Lalaki man sana ang nais ni Minerva ay nanaig pa rin ang dasal ni Miller na babae. Magiging mabuting daddy ako at husband kay mami. Napasulyap si Miller sa kanya. Hindi ko na kasi gustong maagaw si mami mo kaya nabuo ka kaagad anak. Dagdag pa ni Miller. Loko ka talaga? Napakasiloso kasi ni Miller. Ito pa nga ang naglihi para sa kanya dahil nahakbangan niya ito. Natatawa siya na mas maarati pa ito sa kanya. Napakadaming nais kainin. Sana nga ito na rin ang nagbuntis sa isip-isip niya. Honey, mahal kita. Bulong ni Miller bago siya hinagkan. Mahal na mahal din kita. Sagot niya habang may ngiti sa labi. Wala na siyang mahihiling pa. Kontento na siya sa pamilyang binubuo nila ni Miller.